Yo guys, check. Kamusta mga idol, no? So ayan, mag-update tayo ngayon mga lodi. Lunes, no? Walang pasok. Pero mag-update tayo. So medyo mahina lang yung boss ko ngayon kasi may mga natutulog sa ating paligid, mga idol. Hindi na sila pwede magising, baka mag-aalit sila. So ayan, tahimik lang muna tayo ngayon mga idol, no? Pero naririnig nyo naman ng maayos, di ba? Nakatutok yung bibig ko dito sa mic eh. So ayan. So mag-update tayo ngayon. Kahapon, kagabi, hindi tayo nakapag-news kasi medyo busy talaga. Hanggang kaninang umaga, busy talaga mga idol. So medyo humahabol tayo ngayon mga idol. No? Ngayong hapon, mag-update tayo. Marami tayong malulupit na news ngayon mga lods. No? At i-update ko kayo dun din sa bagong coins na lumabas ngayon. Ngayong September 1, yung WLFI. No? Check natin mamaya yung chart niyan mga lods na. So mag-i-start na muna tayo. Umpisahan na natin dito sa ating local news, no, which is dito sa Bitpinas, mga idol, no. Sabi dito mga lods, user can now create MetaMask crypto wallets using Google, Apple accounts, no. No more need to remember seed phrases, no, kasi may pag gumawa ka ng MetaMask may seed phrase yan mga idol. MetaMask has launched a new feature that allows users to create crypto wallets by just using their Google or Apple accounts. Ako, ang comment ko dito, parang pangit yun. Mas maganda pa rin yung may seed phrase. Parang mas protected siya, mas secure kaysa sa mga Apple o Google account. Kasi pag nahack yung Google account mo, ganun din yun. Na mahirap nang ay kumbaga madali ka nang mahack. Siguro dadali siya ma-access o dadali siya makapag-register, pero yung security parang nabawasan. For me, sabi nga dito ni Mark Dominico, I still prefer using the private key, in JSON file offline for crypto in general, no? So, sa akin, mga idol, good news to kasi syempre nagkakaroon ka ng kumbaga nag-improve o dumadali, no? Pero mas maganda pa rin sa akin yung seed phrase. For me, mga idol, no? Kayo, anong comment nyo dito? Mas gusto nyo ba yun? O i-connecta nyo lang sa Google o sa Apple account nyo yung... Pag ganun kasi parang madaling ma-access eh, mga idol eh. Sa akin lang yun, ewan ko lang Sa akin, ganun yung ano ko dun. Ganun yung tingin ko dun. Para sa akin, mas safe yung may seed phrase. No? Tas eto, nako, may ilaw yung mata, bullish eyes. Governments worldwide are exploring blockchain to make their system more transparent and efficient. The Philippines must not be left behind. So parang ito yung sinasabi ni Bam Aquino eh. Kaya lang ito naman si Angelo Barba. Ang pinropose niya dito, Representative Angelo Marcos Barba. Uy, Marcos pala to. No, ito nga HB 4175 last August 27, 2025. The bill entitled, no, an act institutionalizing the use of blockchain technology to promote transparency, accountability, and efficiency in government operations and for other purposes. Calls for the usage of blockchains to improve accountability, efficiency, and public trust in government services. The proposal bill mandates government agencies to migrate blockchain into operation like procurement, record keeping, financial transaction, licensing, permits, and citizen registry. So parang pangkalahatan na, parang ipapasok para maging transparent, makikita kasi yun sa blockchain. The DICT, in collaboration with relevant agencies, will be responsible for creating the rules and guidelines for a phased implementation. So, goods ako dito. As long na magiging transparent lahat, makikita ng tao, goods yan. Mga idol, na walang dapat itago. Kumbaga, kung ikaw wala ka namang ginagawang masama, 'di ba? Mas maganda open ka sa tao. 'Di ba? So goods 'yan sa akin mga idol, no. Tas ito grabe to mga idol. Ngayon lang to, kakaano lang ng YGG dito eh, kaka-post lang. Sabi dito mga idol, Nasim has banked
$334 million or nasa 19.1 billion over the past 8 months by being first to every major celebrity meme coin launch, no? Para siyang nauuna siya lagi, mga idol, no, sa lahat ng mga nilalabas na meme coin, lalo ng especially yung mga celebrity meme coins. The legendary token snipers winnings span most major celebrity meme coins tulad ng Trump, yung Melania coins, yung Libra, yung Hawk. Ito yung Hawk Twa, si Hawk Twa girl. Ito ata yun, no? Si Hawk Twa girl. Tas ito ngayon yung kay Kanye West, yung YZY, no? Ito ata yung kinita niya, mga idol, no? Tama ba? Oh. Nassim is known to buy within seconds of token launch. Isipin nyo, paglabas pa lang, segundo lang nakakabili na agad siya. Usually, di ba, paglabas nagpa-pump, lumilipad. So, pag pump nun, benta, saka lalaglag, di ba? He paid, kasi may bayad siya, mga lodi, babayaran niya eh. He paid $84,000 in priority fees to buy 1.1 million Trump within the first second of the launch. In other tokens, he seems to know the contract address before the token is even live. So hindi pa nilalabas talaga, mga idol. Alam niya na access niya na. No, alam niya na yung code, yung contact address. On-chain analyst says Nassim consists of a network of exchange employees, DEX protocols, and celebrity management teams, a coordinated network of a mass extraction. So, grabe to, no? Kung ganito yung diskarte niya, mga idol, no? Kumikitang kabuhayan. Sabi nga dito, that's the real insider, mga idol, no? So, si Nassim, grabe si Nassim, no? Kumita siya ng ganun sa loob ng 8 months, $334 million. Grabe. O, 19.1 billion pesos. Bilyonary na agad siya, mga lodi, sa loob ng 8 months. Dahil sa ganung diskarte niya sa mga meme coins lang to, ha. Mga lodi, ha. Lalo na yung mga celebrity meme coins, di ba? So, yung iba kasi ganito, pangarap maging ganito eh. Yung mga mga sniper din ng meme coins, yung mga bago lumabas. Kaya lang, konti lang talaga nagtatagumpay dyan, lalo na kung hindi ka naman talaga insider. O kung hindi ka nagbabayad siya para makabili siya in a per second, diba? Nang paglabas ng token na yun, makakabili na agad siya. Ganun siya katindi, mga idol, no? Grabe. So, pwede palang gawin yan. Kaya lang, hindi natin sure kung paano yung ganyan diskarte, mga idol, eh. No? Siguro nga, insider to. Siguro matagal na siya sa ganitong sistema. Alam niya na, di ba? So, ganun, mga idol. Kaya mahirap din talaga umasa sa mga meme coins. Kaya ako sa inyo, pag may mga celebrity meme coins, alam nyo na may mga ganitong diskarte, wag nyo nang sabayan. O wag na kayong bumili. O kaya i-short nyo na lang. Ganun, no? I-short nyo para manalo kayo, mga idol. Yeah? So, eto, nako, dinimanda to ni Elon Musk. Alam nyo kung bakit? Elon Musk, XAI, no? Su, Chinese engineer, paano basahin to? Xu Chenli, for allegedly uploading Grok's code base to OpenAI after being hired by them, no? So nag-apply siya kay Elon Musk, tapos nakuha niya yung code, in-upload niya sa OpenAI, magkalaban yan, mga idol, no? Then selling 7 million in XAI share. Nako. So ngayon, kinasuhan siya, mga idol, ni Elon Musk. No, grabe. Na-hired ka na ni Elon Musk, ginawan mo pa siya ng ganun, no? Malas yun, mga idol. Kukulong siya ngayon. So ngayon naman, ito, mga lodi. Si Eric Trump, mga idol. Alam nyo, napapansin ko dito sa mga anak ni Trump, talagang parang hina-hype nila talaga ngayon yung Bitcoin at yung crypto, mga idol, no? Parang sa tingin ko, baka ngayong bull run kikita tong mga to, mga idol, no?
Trump says Bitcoin and crypto change his life, no? Crypto is the most rewarding venture of my entire life, sabi niya. Bitcoin is the greatest store of value ever made. So, ayan. Store of value, mga lodi. Tamang-tama yan sa kanya, mga idol, no? Yung Bitcoin. Ako, sobrang sang-ayon ako dito kay Trump na ang Bitcoin is the greatest store of value. Para siyang gold, no? O online gold, parang ganun. Ang XRP kasi ano internet internet ba ano ba yun? Tama na, nakalimutan ko na naman. Makakalimutin na talaga ako, mga idol. Niinis ako sa Converge ngayon. Taragis yan, ang bagal ng internet. Kanina pa to, nahirapan ako maghanap ng news kasi ang bagal ng internet tas eto, update ko lang kayo, mga idol Ito yung mga magkakaroon ngayon ng unlock ngayong September. Pag nag-a-unlock kasi ang isang coins, mga lodi, nagiging volatile yan, no? Merong mga traders na hinahantay din yung mga ganyan kasi gusto nila mag-trade pag volatile, mga lods, no? Over 2.1 billion worth of tokens to be unlocked in September, led by Sui. Yung Sui, mga lodi, 184 million halos, no, yung unlock nila. Tapos yung ENA 60 million. Aptos naman 47. Ito Sui, Aptos, itong Ethena, Layer 0, itong Pump.pan, alam niyo na yan, Arbitrum, Belo, Say, Starknet, at saka yung G2 Labs, no? Usually kasi kapag nag-a-unlock ng ganito, medyo nagda-drop yung coins. Pero hindi palagi, no? May chance din na pag na-unlock tumataas yung coins May nakita na akong ganun mga idol na ang akala nila bababa tumaas. Na-liquidate sila. Natalo sila sa trade. Yan, mga idol, kung iti-trade nyo to sa mga oras na kanilang unlock, mag-ingat kayo, mga idol. Tapos eto naman, sinabi dito, mga idol, na 15.2 trillion in dollars 15.2 trillion dollars in Bitcoin is held by everyday individuals, no? So parang yung mga tao, yung mga retail, yung mga tao, tayo, parang ganyan, mga normal na tao. According to research, individuals still own the majority of Bitcoin supply, 65.9%, 13.83 million BTC, no? Ang hawak niyan, kumbaga lahat ng mga tao, individual. However, institutional players, ETFs, cooperate treasuries are catching up, no? Kasi ito yung individuals, mga lodi. Kita nyo, ang dami, no? Parang siya may pinakamalaking hold. Tapos sumunod yung ETFs and funds, ito yung kulay blue. Businesses, ito. Governments, onti lang, mga idol. Yung mine, ito pa yung to be mine unti na lang. Yung lost Bitcoin, nako, ito medyo madami rin yung lost Bitcoin, mga idol, no? Other entities and Satoshi Patoshi, ito yun, medyo malaki rin ng konti, no? Pero overall, ang pinakamarami may hawak is yung mga tao, mga lods, no? Ayan, individuals, grabe. Tapos ito, nako, sa H-bar, medyo negative sa H-bar to. H-bar price poised for a crash as Hedera forms a risky pattern. So nag-form siya ng bearish pattern, yung ating H-bar. H-bar price could be on the verge of a bearish breakdown as a descending triangle pattern forms on a daily chart. So kung titingnan mo yung chart niya is napaka-bearish, mga lodi. So pwedeng bumagsak siya. Now, sabi nga, mga idol, itong September medyo halos lahat ng September sa cycle kulay red. 3 lang ata o 2 lang yung kulay green, mga idol, no, sa lahat ng September simula nung nag-start yung cycle natin. So may biroan, sabi nga nila, kay Tito Vlogs ko narinig yun yung wake me up when September ends, kasi nga daw medyo duguan daw pag September, kaya ihanda nyo na inyong mga sarili, mga idol, no?
At sa lahat ng mga gustong magbodega, ngayong buwan ang pinaka-time. No? Kasi sabi nila, September, duguan, tapos sunod na yung October. October na yun, yung October, sabi nila. October, tapos yung November is tinatawag nila yung Moonbember. Moon, kasi parang to the moon na daw yun, no? Tapos yung December daw is Bullcember daw yun. Bull market na talaga siya. So, eto na yung parang pinaka-last na month natin na magsasuffer daw tayo. Idol. So, paghandaan nyo na. Kasi kung yung iba, tinitignan to bilang pangit na sitwasyon, yung iba naman, ginagawang chance to para makapagbodega ng madami. Kasi nga, mababa lahat ngayon, no? O, ito. Kung H-bar, medyo negative ang chart. Ang Dogecoin naman, positive. Dogecoin price setup points to a 30% jump as Doge ETF deadline nears. Dogecoin price has formed a bullish setup. Bullish setup naman sa kanya that could lead to a 30% surge as a Doge ETF approves nears in October. So sabi ko sa inyo, lahat ng ETF, mga idol, no, sa October yan, babagsak lahat. Kaya doon na yung October, doon na magsisimula yung October. Sa October. Tapos Moonbember na and Bullcember, ayun daw yun. Ito goods to adoption, mga lodi, no? Pay Bitcoin for education. So, pwede ka na magbayad ng tuition using Bitcoin. Hong Kong University Business School will now accept Bitcoin for tuition and donations. So, ito is adoption to, mga idol, no? So, goods na goods yan. Global Bitcoin adoption isn't slowing down. It's going mainstream. So, syempre, ang angas niyan, mga idol, no? Isipin nyo, pwede ka nang magbayad ng tuition using Bitcoin. Diba? Sana sa Pilipinas kaya mangyayari yan, mga idol. O, ito naman, XRP Ledger records highest real world asset issuance, no? So, medyo matindi yung ginawa ng ano rito. XRP Ledger just closed quarter 2 2025 with 131.6 million in tokenized real world asset. Its highest ever, mga idol, no? Si Coin Bureau pa nag-news niya, na fueled by new issuance announced at XRP Ledger Apex Singapore, adoption is accelerating fast, no? So hindi lang Bitcoin yung adoption na isn't slowing down, no? Ganun din sa XRP, no? Adoption is accelerating fast, no? So ginagamit yung XRP Ledger, mga idol. So goods na goods yan, mga lodi. Ito medyo negative naman to. I don't know kung totoo yung sinabi dito ni Amelia, pero documented na ang BlackRock is selling hundreds of millions in Bitcoin. So nagbebenta na sila ng Bitcoin, mga idol. Hindi natin alam kung saan gagamitin, pero sabi niya rito, they are accumulating XRP before filing for a spot XRP ETF. Kung totoo to, mga idol, pero sa tingin ko, pag tinanong natin si Grok, hindi niya to sasang-ayunan. Wala pa namang ebidensya na binibenta ng BlackRock yung mga Bitcoin nila para bumili ng XRP. So, parang haka-haka lang siguro to, mga idol. Pero kung totoo yan, hindi goods, maganda, di ba? Ngayon, this one, ito medyo, ano to, the 1,700 secrets Ripples doesn't want you to know yet. No, grabe, no? BlackRock, JP Morgan, WEF, DCC, sweep replacement. Some of the world's biggest names are locked inside Ripple's 1,700 NDAs and we're not supposed to know, sabi dito, mga idol, no? Ripple didn't sign 1,700 plus NDAs for nothing. Behind each NDAs, alam niyo ba yung NDA, mga lodi, ay yung non-disclosure agreement. So, meron silang agreement na hindi nila pagsasabi muna o pag-uusapan yung kanilang mga deals o kung ano man yung ginawa nila, partnership or something, no? Nakatago yun, mga lodi. Behind each NDA hides a giant institution, a global plan, and a switch waiting to be flipped. What's buried inside will shake the financial world, no? So, hindi kasi sinasabi yan, mga lodi. Malay nyo, yung BlackRock, yung JP Morgan, partner na pala nila. Kaya lang, hindi sasabihin kasi
naka-NDA sila mga lods eh. Let's connect the dots, sabi dito. JP Morgan X Ripple is in disguise. No? JP Morgan's internal reports highlights Ripple as the key to disrupting cross-border payments while also admitting digital identity is the foundation of Web3. Ripple has been working in both these fields. Too specific for a coincidence. No? So, sa JP Morgan to, mga idol. No? DTCC, 2 quadrillion settlement. The Depository Trust and Clearing Corporation processes all of Wall Street's trades. Patent filing shows CTM platform aligning with XRP and XLM for post-trade settlement. If Ripple sits under the hood, you're looking at 2 quadrillion yearly inflows. Grabe yan, mga idol. No? As yung sa Swift. Kasi ito yung sinabi ni Brad Garlinghouse to, mga idol. Matik na yun, sinabi niya na yun eh. Tinanong siya dito kung how much of Swift na pwede nilang makuha. Sabi niya, mga 14%. Ibig sabihin, kasado na. Di ba? Kasado na yun, mga idol. Swift nearing agreement with Ripple to use XRP for cross-border payments with billions of XRP secured in escrow as liquidity reserve. Ito yung post ng Watcher Guru tsaka nung isa pang sikat na page na bigla nilang binura. Mga idol, kung natatandaan nyo yun. Nag-post sila Watcher Guru ng ganyan tapos biglang binura. Kasi siguro may NDA nga eh. Kumbaga sasagasaan nila yun. So bawal, di ba? World Economic Forum Tokenized Asset and DID. The WEF has a special focus area for investing in digital identity technology. Guess who is building it on XRP Ledger? The DNA on-chain. No? Ayun, na-topic na din natin yan. No? The WEF's report literally cites 1 billion tokenized on the XRP Ledger. Guess what? Ripple just released a video for Ripple Custody that sits at the center of trillion of dollars of tokenization. So lahat mga lodi nandun na. Kumbaga nasa harapan mo na kung mag-iimbestiga ka lang ng konti o kung i-connect mo lang yung dots, sabi nga ayun na, makikita mo na mga idol, no? Ito yung tinanong si si Larry Pink. Naka-NDA sila, bawal sabihin. Di ba? So talagang sasabihin niya rito, hindi niya pwedeng sabihin yun, mga idol. On an XRP ETF. I know you got Ether out there. How about XRP? Can you answer that? I can't. Hindi niya masabi, di ba? Kasi nga, nasa NDA yun, mga lodi, no? BlackRock has been on a selling spree of Bitcoin. Kakabalita lang natin yan, nagbebenta sila ng Bitcoin. Di ba? There are hints about an XRP ETF coming up. CEO Larry Pink also acts strange when asked about XRP ETF, as if something was holding him back. Ayun na nga yan, yung non-disclosure agreement, mga idol, di ba? That's not it. BlackRock already has an ETF called iShares Genomics and Healthcare Index ETF ticker, yung XDNA. On July 4, the same day dormant BTC wallets activated, President Trump signed one big beautiful bill. Ayun yung DNA on-chain launch on Ripple. With the same ticker XNDNA. XDNA pala, sorry. 'Di ba? So, ayan na, i-connect mo na lang, mga lods, no? At kung titingnan nyo dito, kung sino yung mga kasama ni Brad Garlinghouse, mga idol, 'di ba? Kita nyo na yung mga yan, no? Fintech. Si Christine Lagarde, IMF. Managing Director of MAS. Swift, IMF. Ripple, yan, si Brad Garlinghouse. Bank of Indonesia. Madami. So, ano pang parang clue na gusto nyo. Di ba? Parang ganun lang yan. So, syempre, marami pa rin, alam nyo, nakita ko nga ngayon dito sa X, marami pa rin talagang tumitira sa XRP. Di ba, yung Chainlink. Ngayon naman, yung Litecoin din. Search nyo yung Litecoin, mga idol. Search nyo dito. Kaya lang, bago na internet ko eh. Search nyo yung Litecoin.
makikita nyo mga idol na talagang hindi ko alam kung ba't bigla silang naglabasan at ah, inaatake yung XRP ngayon. At natutuwa ako doon mga lods. Alam niyo kung bakit? Kasi pinapatunayan lang nila na si XRP yung the one pagka ganun. Kasi kung wala talagang bilang si XRP, ba't pinagtutulungan nila, di ba? Ba't nila inaatake ng inaatake kung wala naman palang bilang? Ibig sabihin, natatakot sila, mga lodi, sa XRP. Ayun yung ano ko dyan. Ayun yung aking tingin, mga idol, no? So, panoorin nyo to, mga lodi. Most people think XRP can't hit $10,000 because of market cap. Market cap doesn't apply to XRP the way you think. It's built for high-speed transactions, settling in 3 to 5 seconds. This means the same XRP can be reused up to 50 times per day. Moving $1 trillion daily needs just $20 billion in liquidity, not $1 trillion. Now, picture a tokenized global economy worth $1 to $2 quadrillion. If XRP handles just 10%, that's trillions in daily settlements. To support this, XRP's price must reach $10,000 or more. Here's another factor. XRP's circulating supply is Yun na. Ayun na. Minto na. Basta hanapin nyo na lang to, mga lodi. Nainis ako sa sa Converge, nakaka-visit na to No? So ayan. So puntahan muna natin yung natin, mga lodi. Puntahan na lang muna natin yung ating naku, baka hindi ko rin makita pala. Yung wala akong internet, mga lodi. Nakakainis. Ay nako. Ay na lumabas. Ang bagal ng internet ko, mga idol. So ayun na lang muna tayo. Bawi na lang ako mamaya. If ever makakapag-upload ako mamaya, pipilitin ko na lang mag-upload, mga lods. No, ihabol ko to, ayusin ko lang internet. Sisigawan ko lang hindi, joke lang. Natawag lang tayo sa Converge, no? Lugi yung kabuhayan natin pag ganito, la internet, mga lods, no? So ayan. Overall, mga idol, medyo goods naman yung mga news natin, no? Kasi ngayon parang walang news ngayon Kung tutuusin mga idol walang bad news, no? Wala masyadong good news. Yung bad news wala naman masyado, pero bumababa yung market, 'di ba? Wala naman masyadong mga masamang balita tungkol sa mga bawat coins, pero nakita nyo naglaglagan yung mga coins, 'di ba? So hintayin na lang natin kung talaga bang ang nangyayari ngayon is epekto ng September, no? Yung wake me up when September ends, sabi nila. So hintayin natin, no? Pero sa tingin ko magbabago ang lahat ng to sa September 17 once na magsalita na si Jerome Powell. Ayan yan, mga lodi, no? Kasi ayun na yung kung magkakat siya ng rate o hindi, 'di ba? So hihintayin natin yung mga araw na yan, mga idol. So ayan lang muna ang news natin ngayon, mga lods, no? Sana i-like niyo yung video kung umabot kayo dito. Pasensya na kayo, medyo may ang boses ko. Naintindihan niyo ba yung mga sinasabi ko? So ayan, kita-kits tayo, mga idol, no? Magandang araw sa inyo. Promise, bawi ako sa inyo. Pasensya na kayo, medyo naging busy lang talaga tayo ng mga nakaraang araw. Marami tayong ginagawa, no? So pero babawi ako sa inyo ngayong September ulit na, no? Kita-kits, mga idol. Mahal ko kayo lahat. What's up, what's up?